Nagkatinginan si Camille at Victoria sa isa't isa. Si Victoria ang taong bumaril kay Nova. Kaninang madaling araw habang mahimbing na natutulog ang mga bantay, ay palihim na pumuslit si Victoria sa kwarto ni Camille, dalang isang caliber 45 na matagal na niyang tinatago. Ang baril na yon ay nadampot niya nang minsang may patayin si Boss N, na isa sa mga tauhan nito. Ang unang hakbang ng kanilang plano ay tiyempohan si Nova na mag-isang gumagawa ng kahayupan sa Live X show. At pagkatapos nun ay lalansiin to ni Camille papasok sa kanyang kwarto at doon naman kikilo si Victoria para barilin ang lalaki. Nangislap ang mga mata ni Victoria. Nagkaroon siya ng pag-asa na makatakas sa impyernong iyon dahil successful ang unang hakbang ng kanilang plano, ang mapatay ang demonyong si Nova. Mabilis na dinampot ni Camille ang red name tag na nakasukpit sa bewang ni Nova dahil yun ang gagamitin nilang gate pass para makalabas sa mga security doors. Mahalaga ang bagay na yon dahil napapalibutan ng buong gusali ng electric barbed wire at ang mga security doors lang ang tanging daan para makalabas sa impernong iyon. Ang red name tag ay binibigay lang sa 4 na mahalagang tao sa lugar na yon at isa nga doon si Nova. Ang isa naman ay si Madam Violet, ang nagmamay-ari at ang dalawa hindi nakilala pa ni Victoria. Matapos makuhang tag, mabilis na kumilos ang dalawa at tumakbo sa madilim na bahagi ng gusali kung saan hindi sila madaling makita. Hindi lang yon, naghanda rin ng kitchen staff uniform si Victoria para isuot nilang dalawa nang sa gayon hindi sila mapaghinalaan. Kadalasan sa madaling araw ay ang mga cook at kitchen staff lang ang lumalabas para kumuha ng supply na dinadala ng mga Taiwanese. Habang naglalakad patungo sa gate, pitpit ang malaking icebox ay hinablot ni Victoria ang kamay ni Camille at isinulat ang pangalan niya doon. Victoria, naintindahan naman kaagad ni Camille ang ibig nitong sabihin na kung sakaling magkahiwalay ang kanilang landas kahit paano ay kilala nilang isa't isa. Si Victoria isa ring Filipina na dinukot at dinala sa China para gawing kalakal. Marahang winasiwas ni Camille ang kamay ni Victoria at masuyong ngumiti, kasabay ng pagsenyas gamit ang isang kamay. Sabay tayong makakauwi, sinagot naman niya ni Victoria na isang mayumingiti. Sa kauna-unahang pagkakataon, noon lang nakita ni Camille na ngumiti ng ganon si Victoria. At sa hindi may paliwanag na dahilan, naramdaman niyang parang may humaplos sa kanyang puso dahil sa ngiting iyon. Base sa figura ng katawan nito, alam ni Camille na maganda itong babae na marahil hindi nakalayo ang edad sa kanya. Kaya desidido si Camille na matulungan itong makaalis sa bangungot na lugar na yon. Magkahawak kamay na tinalunton ng dalawang babae ang gate palabas sa gusaling iyon. Pagdating nila sa guard ay kaagad din silang nakalabas ng ipakita ang red name tag na hawak. Kakatuwang naging madali at maayos ang paglabas ng dalawa sa lugar na yon at wala ni isa man sa mga bantay ang naghinala sa kanila. Nang tuluyang makalampas sa gate ay makahulog ang nagpalitan ng tingin ng dalawa, saka mahigpit naghawak at binilisan ng paglalakad. Doon lang din niya nalaman na ang lugar kung nasan sila'y naroon ay isang liblib na matatagpuan sa paanan ng bundok. Walang mga kabahayan ang naroon at ang tanging makikita lang sa paligid ay pawang matataas na puno. Bagamat nakapagtatakang ang kalsada ay konkreto na. Habang palayo ng palayo si Camille at Victoria at tinatahak ang madilim na kalsada, isang 4x4 truck ang dumaan sa kanilang harapan. At base sa gate pass na nakalagay sa sakyang iyon, ay isa sa 4 na taong may mataas na katungkulan ang sakay noon. Kumabog ng gusto ang dibdib ni Camille at Victoria saka magkasabay nilang niyukong ulo para hindi sila makilala. Nilampasan naman sila ng truck kaya nakahinga ng maluwag ang dalawa. Binilisan nilang lakad subalit muling nanigas ang kanilang katawan. Nang ilang segundo lang ang nakalipas ay huminto yun. Mukhang nakilala ng mga to kung sino sila kaya binalot ng katakot-takot na kaba si Camille at Victoria. Matapos magpalitan ng tingin sa isa't isa at tumango, magkasabay na tumakbo ang dalawa. Mabilis ang kanilang pagtakbo, walang hinto na para bang doon nakasalalay ang kanilang mga buhay. Mas binilisan nilang takbo nang makitang hinahabol sila ng 4x4 truck. Hanggang sa makarating sila sa isang ilog at sa kanila naman isang madilim na bangin. Naisip ni Camille na malaki ang pag-asa nilang makatakas kung sa ilog sila dadaan. Magkahawak kamay na tinalunto ng dalawang mabato at madilim na ilog
na hanggang tuhod ang taas. Paglingon nila sa kanilang likuran, naroon na rin ang mga taong humahabol sa kanila. Sa sobrang pagkataranta, isang matulis na bago ang natapakan ni Camille sa ilalim ng tubig, dahilan para natumba siya. Kaagad na humalong kulay pulang likido sa tubig kaya naman namumutlang itinaas ni Camille ang paang nasugatan upang suriin at ganun na lang ang takot niya. Nang makitang nawakwak yun at imposible na para sa kanyang makatakas, tumigil sa pagtawid sa ilog si Victoria at inalalayan si Camille na makatayo. Subalit dahil sa malaking sugat hindi niya na magawa pang umalis sa pagkakasalampak sa malamig na tubig ilog. Natatarantang nilingon ni Camille ang mga lalaking humahabol sa kanila. Kaya naman kahit masakit ang paa at nagdurugo ay pinilit ni Camille na tumayo. Subalit huli na dahil papalapit na sila sa kanyang mga kalaban. Malakas na tinulak ni Camille si Victoria sa menyas. Umalis ka na, huwag mo kong isipin, ani Camille sa pamamagitan ng senyas. Nagatubili si Victoria na iwan si Camille pero pareho nilang alam na dahil sa malaking sugat ni Camille sa talampakan ay mahirapan na itong makatakas pa. Kaya sa madaling salita, kung pareho silang mahuhuli, maaari silang mamatay na dalawa. Isang mapait na ngiti ang pinakawala ni Camille kay Victoria, saka malakas niya itong sinampal saka sa menyas. Hindi tayo pwedeng mamatay dito, Victoria. Umalis ka na, tog mo kong intindihin. Humingi ka ng tulong sa pulis. Naintindihan naman ni Victoria ang ibig sabihin ni Camille at alam din niyang sa oras na bumalik pa siya sa impyernong lugar na yon ay doon na siya tuluyang mamamatay. Umiiyak na hinarap ni Victoria si Camille at baka sa mukhang matinding pag-alinlangan. Pero isang masuyong ngiti lang ang sinagot ni Camille at hinawakan ng mahigpit ang kamay nito. Huwag kang mag-alala dahil magtatago ako. Kaya umalis ka na habang may oras pa. Pagtataboy ni Camille sa babae. Sana magkita pa tayong dalawa. Umiiyak na tumango si Victoria sa kakagatlabing tumalikod na at mabilis na tumakbo para matakas. Alam ni Camille na wala ring kwenta kung magtatago pa siya sa mga ito. Wala na siyang kakayahan pang makatakas. Kaya hahayaan na lang niyang mga ito na hulihin siya. Nang tuluyang makalayo si Victoria, ay lumabas naman mula sa kotse ng lalaki na sa tingin niya ay isa sa 4 na taong may mataas na katungkulan sa lugar na yon. Nakabihis ang lalaki sa isang itim na executive suit na matangkad at may magandang pangangatawan. At mula sa liwanag ng sasakyan, isang gwapong mukhang nakita ni Camille na pamilyar sa kanya. Pinagmasdan ni Camille ang masuyit gwapong mukha ng lalaki, maging mapuputi nitong ngipin ay kitang-kita kahit sa pinakamadilim payatang kapaligiran. Ang truck nito na may simbolo na isa itong opisyal sa lugar na pinanggalingan niya at ang red name tag na nakasukbit sa dibdib nito ay sumisimbolo kung anong katungkuhan ng lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Hindi maaring magkamali si Camille. Base sa itsura nito at lahat ng mga nakita niya, si Elias ay isa sa miyembro ng 4 na taong nagpapatakbo ng impyernong iyon. Ito ang taong hindi nakilala o nakita ni Victoria dahil madalang lang itong magpakita sa mga naroon. At tanging si Madam Violet at Nova lang ang nakakaalam sa tunay na katauhan ni Elias Monsur o kilala bilang Art sa lugar na yon. Ito ang taong halos isang banin ni Camille dahil sa kabutihang loob. Ito ang lalaking pinagkatiwalaan ni Camille higit na kanino man. Ito ang taong mistulang anghel na bumaba sa langit at tinulungan at ginamot ang mga taong may sakit. Nanigas ang katawan ni Camille at nahigit niyang kanyang hininga. Hindi maiproseso ng kanyang utak ang mga natuklasan. Hindi kayang tanggapin ng kanyang sarili na ang taong itinuring niyang kapamilya ay isa pala sa mga taong may pakana kung bakit naroon siya sa malaimpyernong lugar na yon. Tila ulan na biglang bumuhos ang mga alaala ni Camille tungkol kay Elias simula pa nung una niya ito makita sa edad na 16. Camille, mag-aral kang mabuti. Yan na lang ibayad mo sa akin balang araw. Camille, kahit na anong mangyari, tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Camille, one day, you will also become a shining treasure. Hindi makahinga si Camille ng mga sandaling iyon na para bang kinakapos siya ng hangin dulot ng mga natuklasan. Kumikirot ang kanyang paang nagtamo ng malaking sugat pero mas masakit ang sugat sa kanyang puso dahil sa mga nalaman. Na-realize din ni Camille ng mga sandaling iyon na simulat sa pool ay tama palang hinala ni Sergio patungkol kay Elias na masama ito at pakitang tao lang ang lahat ng ginawa nito para sa kanya. Nagtama ang mga mata ni Camille at Elias. Masuyot ang umiti sa kanya tulad ng dati. Nang sumunod na segundo,
Nakita niya sa menyas ito sa dalawang tauhang kasama na may bitbit na matataas na kalibre ng baril upang paputukan si Victoria na kasalukuyang tumatakas. Nalalaki ang mga mata ni Camille habang nagpapalipat-lipat ng tingin sa mga tauhan at kay Victoria na kasalukuyang lumalangoy patungo sa kabilang side ng ilog. Alam niyang anumang oras ay iutos ni Elias na barilin ng babaeng papalayo. Natatarantang tumayo si Camille kahit na kumikirot ang paa at walang ampat sa pagdurugo ay halos madaba siyang lumapit sa mga to tinarangan ng baril na nakatutok sa direksyon ni Victoria. "Wag!" sigaw ni Camille sa mga ito sa kabuong tapang na tumingin kay Elias. "Hayaan mo siyang makatakas, Kuya Elias." Hindi naman inaasahan ni Elias na yun ang gagawin ni Camille, na para bang wala itong pakialam kung itong mabaril ng mga sandaling iyon. Makalipas ang ilang sandaling pag-alinlangan ay nagsalita si Elias sa mga tauhan sa wikang Mandarin. "Put your gun down," utos ni Elias sa mga to. Mabilis namang nagsisunod ang mga tauhan nito kaya nakahinga ng maluwag si Camille. Alam niyang hindi siya papatayin ni Elias dahil alam niya na may kailangan ito sa kanya. Kung gusto siyang patayin nito, sana noon pang nasa Pilipinas siya at hindi na siya dapat tinulungan pa. Naisip niyang magandang oportunidad yon para makipag-bargain na kanyang buhay kapalit ng buhay ni Victoria. Naniniwala kasi siya sa babaeng babalikan siya nito sa oras na makakahingi ito ng tulong para iligtas siya. "Camille," masuyong pagtawag sa kanya ni Elias tulad noon. Nakatingin ito sa kanya at naglakad papalapit. Napatras si Camille na makitang papalapit ito sa kanya. Hindi na itong Elias na nakilala niya, kung hindi ito na ang totoo nitong pagkatao na matagal na itinago sa kanya. Pwede bang hayaan mo na lang siyang makaalis?" tanong ni Camille sa lalaki na nanginig ang boses. "Why do you want me to let her go?" Nakangiting tanong ni Elias. Ngiting nakakatakot. "Ayaw mo bang tumakas kasama niya?" Kung alam lang ni Elias na gustong-gusto niyang tumakas pero alam ni Camille na useless din kung gagawin niya yon dahil sa sitwasyon niya. Kaya ipinasya na lang niyang manatili doon at si Victoria ang patakasin dahil kung dalawa silang mahuli ay alam niyang si Victoria lang ang papatayin ng mga to. Kapag nangyari yon, mas malabo nang may makaalam pa na naroon siya sa impyernong yon. "Kung hahayaan mo siyang tumakas, hindi ako aalis." Mangiyak-ngiyak na pakiusap ni Camille, pilitin na tatagan na sarili kahit patakot na takot siya sa maaring mangyari sa kanya ng mga sandaling iyon. Alam ni Camille na hindi yan ang oras para magmatigas siya dahil kailangan niyang masigurong kaligtasan ni Victoria. Kung matagumpay itong makatakas, alam niyang ang lahat ng hostage sa lugar na yun kasama siya'y malaki ang pagkakataong makaligtas. Umangat ang gilid ng labi ni Elias. "So ibig sabihin ba niyan ay willing ka nang magstay dito kasama ko?" Oo, gusto ko." Mabilis na masagot ni Camille. Hindi na siya nag-alinlangan pang sabihin niya dahil ang plano niya na paamo ito. Dahil sa narinig ay nakangiting ibinuka ni Elias ang kanyang mga braso. Kaya yakapin siya. Namutlang mukha ni Camille pero hindi niya magawang umiwas dahil masakit niyang paa. Isa pa'y gusto niyang makuha ang loob nito nang sa gayon ay makapag-isip siya ng magandang plano. The next second, Elias was hugging the woman tightly in his arms. He could still faintly smell her scent, which was like a baby's scent, so pure and clean. "Camille," muling pagtawag ni Elias sa pangalan ng babae na may kalakip na lambing at pagsuyo. Nanatiling hindi nanlalaban si Camille habang mahigpit na yakap-yakap nito. Pero sa kanyang puso'y lihim niyang pinagdarasal na sana'y nakatakas na si Victoria sa tiyak na kapahamakan at bumalik itong may kasamang pulis o kahit na sinong pwedeng magligtas sa kanila. Maya-maya pa ay naramdaman ni Camille na kumalas sa pagkakayakap ang isang kamay ni Elias. At bago pa siya makahuma, nahugot na nitong sariling baril na nakasukbit sa bewang at binaril si Victoria. Namanhid ang katawan ni Camille at wala sa sariling kumalas siya sa pagkakayakap nito. Otomatikong tumulong luha ni Camille ng mga sandaling iyon. Hindi pa nakontento si Elias. Marahan pa siya nitong inalalayan paharap sa ilog kung saan nakalutang ang katawan ni Victoria at ang mapulang likido na humalo sa tubig ilog. "Ito ang unang lesson na gusto kong matutunan mo, Camille. Huwag kang magtitiwala kahit kanino, kahit sa akin." Nakangising ani ni Elias na ibinalik ang caliber 45 sa bewang. Tila ulan na bumuhos ang luha ni Camille habang nakatingin sa walang buhay na katawan ni Victoria na palutang-lutang. "Victoria!" Humahagulo siya habang paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ng babae. Nakailan niya lang nalaman ay hindi maaari. Nangako sila sa isa't isa na sabay silang tatakas sa lugar na yon, kaya hindi ito maaaring mamatay.
Victoria! Sigaw ni Camille habang malakas na humahagulhol. Pinunasan naman ni Elias sa mga luha ni Camille ng mga sandaling iyon sabay-sabing. Huwag ka nang umiyak. Walang halagang pakikisimpatya sa lugar na ito, Camille. Umahon naman ang matinding galit sa dibdib ni Camille dahil sa sinabi nito. Malakas niyang tinabig ang kamay nitong nakahawak sa kanyang pisngi at saka umatras palayo dito at sumigaw. Taong pinatay mo, Elias? Buhay ng tao. Paano mo nasasabing ganyang kahayupan? Well, dahil sinubukan niyong tumakas, kailangan niyo itong pagbayaran. Sagot naman ni Elias na parang wala lang para dito na pumatay ito ng inosenteng tao. Naikuyom ni Camille ang mga kamao habang galit na nakatingin kay Elias. Gusto niya lang makauwi mula sa impyernong lugar na ito. Anong masama doon? Umiiyak pa ring sagot ni Camille. That's the problem. She wanted to go home so I killed her. Kasawal namang sagot ni Elias na kumastay para bang pumatay lang ng hayop. Let's go. I need to treat your wound. Anyaya pa ng lalaki sa kaumastang akayin pa si Camille. Pero sa halip na sumunod ay wala sa sariling hinablot ni Camille ang baril ng lalaki na nakasubit sa bewang nito sa katinutok yun kay Elias. Hindi ako sasama sa'yo. Sigaw ni Camille habang nanginginig ang kamay na may hawak ng baril. Humakbang siya paatras kay Elias pero dahil malala ang sugat niya sa kaliwang paa, kaya muli rin siyang natumba sa sementadong kalsada. Gumasgas ang kamay ni Camille sa mabatong kalsada nang itukod niyon pero natili sa kanyang kamay ang mahigpit na paghawak sa baril at hindi inaalis ang pagkakatutok nun kay Elias. Hindi ako sasama sa mamamatay taong tulad mo, sigaw ni Camille habang hawak ng dalawang kamay ang kalibre 45. Dahan-dahan namang naglaho ang kaninang matamis na ngiti sa labi ni Elias habang nakatingin kay Camille. Camille, alam mo ba kung anong ginagawa mo? Alam ko, matapang na sagot ni Camille sa lalaki. Ikaw, ilang kahayupan na bang nagawa mo para maabot ang gusto mo? Alam ni Camille ang ganong kalakaran. Para makuha ang ninanais ng isang tao ay kailangan na muna nitong gumawa ng kademonyohan bilang kapalit. Bigla tuloy niyang naalala ang mga panahon noong naninirahan pa siya sa Paco. 16 na siya nang makilala niya si Elias. At nung panahong ding iyon ay may napapabalitang nawawala at dinudukot na makabata ang kasing edad niya. Hindi kaya ang demonyong si Elias ang may kagagawa noon. At kaya ito naglagi sa Pilipinas ay para dumukot ng mga kababaihan at gawing kalakal sa China. Ikaw bang may pakana ng pagkawala ng mga babae noon sa Paco? Nandidilat ang mga mata na tanong ni Camille sa kaharap. Mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa baril ng mga sandaling yon. Yes, it's me. Kaswal namang sagot ni Elias na hindi malang kakabakasan ng takot ng mga oras na yon kahit pa may nakatutok na baril sa kanya. Nang hilakbot si Camille sa narinig at pinalot na matinding kilabot ang kanyang buong katawan, kasabay nun ay nanumbalik sa kanyang isipan. Ang mga masasaya at inosenteng mukha ng mga kabataang pares niya ay meron ding pangarap at punong-puno ng pag-asa. Buhay pa ba sila? Panginginig ang labing tanong ni Camille. Sa lugar na ito, kung ayaw niyong sumunod sa patakaran, hindi ko na sila pinapaabot pa ng sikat ng araw. Direksyon sagot ni Elias. But of course, except for you. Nakaramdam ng panghihina si Camille tungkol sa mga natuklasan. Kung ganoon, lahat pala ng mga yun ay nawala na sa mundo dahil sa mga hayop na taong katulad ni Elias. Napakunot noo si Elias na makitang walang ampat ang pagdurugo ng paa ni Camille. At kahit hindi pa nga nasusuri ang sugat na iyon, ay alam niyang malubha iyon. Don't be stubborn. Your wound is bleeding. Sumama ka na sa akin at gagamitin ko na sugat mo. Ani Elias sa kaakmang hahakbang papalapit kay Camille. Huwag kang lumapit sa akin. Sigaw ni Camille sa katinutok ang hawak na baril sa mismong sentido ng lalaki. Kapag lumapit ka, papatayin kita. Papatayin mo ko? Pag-uulit ni Elias habang nakaangat ang gilid ng labi. Baka sa tinigang pang-uuyam. Oo, papatayin kita. Ani Camille puno ng determinasyon. Napakarami mo nang pinatay, kaya ang dapat sa'yo ay mamatay na rin. Umiling-iling si Elias sa kawalang takot na humakbang papalapit kay Camille. At lumuhod sa harapan nito. Diretso siya nitong pinagmasdan sa mga mata sa kamasuyong ngumiti. Don't be silly, Camille. Ako lang may kakayahang protektahan ka sa lugar na ito. Kaya ako matalino ka talaga. Alam mo dapat kung anong makakabuti sa'yo. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa sumama sa kampo ni Satanas na tulad mo. Ang mga salitang iyon ay tuluyang pumutok sa gapising pasensya ni Elias. Mabilis niyang inagawang baril na hawak ni Camille naging dahilan para wala sa sariling malipindot nitong gatilyo.
Isang putok na baril ang umalingaw-ngaw sa paligid. Napapikit si Camille at nabitawan ng baril dahil sa matinding gulat. Iyon ang unang beses nakahawak siya ng ganung bagay kaya normal na ganoon ang kanyang reaksyon. Matapos kalabitin ng gatilyo, sandaling natigilan si Elias. Pero nang makahumay, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gusto mo ba talaga akong patayin? Nang marinig ang sinabi ni Elias ay muling dinilat ni Camille ang mga mata. Nalumuh siya na makitang ni hindi man lang ito tinamaan ng barilin niya. That's your first and last chance to kill me, Elias said. Then pick up the gun that Camille had dropped and then adjust the gun's safety pin so that it would not fire if the woman tried to grab his gun again. Parang pinagbagsakan ng langit at lupa si Camille ng mga sandaling iyon. Wala na si Victoria. Nasayang din ang pagkakataon niya para patayin si Elias. Wala na rin siyang pag-asang makatakas pa sa lugar na yun at makahingi ng tulong. Nang mga sandaling iyon ay pumasok sa isipan ni Camille si Sergio. Ang paulit-ulit nitong pagpapaalala sa kanya na hindi dapat niyang pagkatiwalaan si Elias. Pero anong ginawa niya? Si Sergio ang pinalabas niyang masama at si Elias ang pinaniwalaan niya dahil sa malaking utang na loob. Ipinikit ni Camille ang mga mata sa kamatapang na sinabi sa lalaking, "Patayin mo na lang ako." Muli isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa tahimik at madilim na gabi. Pakiramdam ni Camille ay pansamantalang humiwalay ang kaluluwa niya sa kanyang katawan. May matinis na tunog din ang bumara sa kanyang tenga dahil sa malakas na putok ng baril. Nang magdilat siya napagtanto niyang buhay pa siya ng mga oras na yon at walang kahit na anong tama ng baril sa katawan. Marahang pinisil ni Elias ang baba ni Camille. At bakit naman kita papatayin? Alam mo namang hindi ko kayang saktan ka, Camille. Subalit bago pa matapos ni Elias ang sasabihin, ay nawala na ng malay si Camille. Marahil ay dahil sa matinding takot, pagod at gutom kaya nahimatay ito. Mabilis na dinaluhan ni Elias ang babae at mahigpit niyang niyakap. I will make you love me, Camille, so that you will never leave me. Mulong pa ni Elias sa walang malay na babae. Gagawin niyang lahat para ibigin siya ni Camille kahit pang ibig sabihin noon ay kailangan niyang ikulong doon ang pinakamamahal niyang babae. Hindi na niya hayaan pa na mawala ito sa kanyang tabi at mapunta kay Sergio Reynoso. Hinding-hindi. Marahang kinarga ni Elias ang walang malay na si Camille pasakay sa truck nito. Matapos nun ay tuluyan nang umalis sa mga ito sa lugar na iyon na para bang walang mangyari. Walang kaalam-alam si Elias na mula sa hindi kalayuan ay isang naglitawan ng mga bula sa ibabaw ng tubig na ibig sabihin ay merong kusinong tao ang nagkukubli sa ilalim nito. Sino kaya ang taong nagkukubli sa ilalim ng tubig sa ilog? Ano na kaya ang mangyayari kay Camille ngayon na alam na niyang tunay na pagkatao ni Elias? Makatakas pa kaya siya sa taong pinagkatiwalaan niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.